worthy proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord. We will serve the Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, live on this day, delighting the Lord for His goodness. And His love.
Ikaw, Espiritu Santo, naliw ang puso ko, bawat salitang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo, banal, 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 patubayan mo ako. Naliw ang puso ko, bawat salitang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo, naliw ang puso ko, bawat salitang hanap ko. Ikaw, Espiritu Santo, banal, 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 patbayan mo ako. Hinahanap kita sa bawat sandali, patbayan mo ako. Hinahanap kita sa bawat sandali, patnubayan mo ako. Patnubayan mo ako. Patnubayan mo ako. Good morning, Jesus. Good morning. Good morning everyone. Salamat sa Diyos. Thank you Lord. Hallelujah, hallelujah. Kumusta na ho kayo? Amen. Ako kung hindi, sardis tayo. So salamat sa Diyos again mga kapatid at tayo ay muling binigyan ng pagkakataon, pinagkatiwalaan ng buhay at ng buhay niyang salita. At sa araw pong ito ay patuloy nating pag-aaralan ang tungkol sa simbahan, 7 simbahan na nakalagay sa Revelations 2 and 3. Bago ang lahat, let us pray muna, sister. Yes. No? Father, again, maraming salamat. Una sa nagdamag-damag. Maganda po ang tulog, kahit kakaunti ang oras, pero nakaipon ng lakas, kasiglahan. At salamat, kami binaunan mo na yung salita. Bago po kami natulog at pagkagising ay meron kaming almusal din ng salita. Sa oras pong ito, Lord, kami po ay gamitin mo upang wala pong maitaas kundi ang iyong banal na pangalan at ang lahat ng glory ay para sa iyong Ama. Again, Father, nawa po ay maging kalugod-lugod sa iyo ang lahat ng salitang iyong maririnig mula po sa amin at pati na po saliksikin po niyo ang aming puso, ang aming isip upang maging may kabanalan ang bawat salitang magmumula dito. Father, kami po may mga ginawang pagkakamali, pagkakasala, ang ilay paulit-ulit, pagkagising po, nagkameron na ng kaunti, pero sa isang salita mo lamang ay gagaling po kami. Thank you, Father, sa kapayapaang dulot ng iyong kapatawaran. In Jesus' name we pray. Amen. Amen, amen, amen. So, before anything else, sister, pakibasa natin yung memory verse of the week. Okay, our memory verse of the week coming from Isaiah 1, chapter 1, verse 18. Come now and let us reason together, says the Lord. Through your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red like crimson, they shall be as wool. Hallelujah. At sa Tagalog naman, mababasa mo, Pastor? The window of our soul is our eyes. Kung kahit di malabo, sister, medyo kami ay nagkatsama. Hindi na namin mabasa yata. Opo, opo. Amen. Ayan. Ayan. Okay, sister. Kaya mo? Oh, ito na. Pumarito kayo ngayon at tayo'y magtuwiran Mga tuwiran. mga tuwiran sa isa't isa, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong mga kasalanan ay tulad ng matingkad na pula at ang mga ito'y magiging maputi na parang niebe, bagaman ito'y mapulang-mapula, ang mga ito'y nagiging parang
balahibo ng tupa. Purihin ng Diyos. Ganun pala. Direct from the Bible para po, at mas malapit sa mata. Halik kayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Ganuman kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputiin tulad ng yelo o bulak. Thank you, Father. In Jesus' name, Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Tulad po ng naulit kanina, tuloy po ang ating pag-aral tungkol sa simbahan na binabanggit sa Revelations 2 and 3. Pero bago po ang lahat, tayo muna umawit. Ang ating puso kasi ay lagi nang may kaunting bagabag, iniisip, kung ano man. Ingatan mo ang puso ko. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Ingatan mo ang puso ko, pati na rin ang isip ko, huwag mong hayaang mawalay sa piling mo. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Tanging pag-ibig mo ang nilalaman nito. Dinggin mo, Jesus, ang hibik ng puso ko. Huwag mong hayaang mawalay sa'yo. Praise the Lord. Hallelujah. Ang ating pong pag-aaral ay incidentally ay bahagi pa rin ng ating pag-aaral sa simbahan ng Thyatira dahil po merong ibang mga pinahiwatig sa atin ang Banal na Espiritu along the way, within the week. Kaya po hindi maiwasan at gusto ko namang ito nga ibalikan dahil meron pang ibang naiwanan. So tayo po ipo-focus doon sa Revelations 2:21 hanggang doon sa 25 for today. At ang sabi po dito ay, I gave her time to repent of her sexual immorality, and she did not repent. Indeed, I will cast her into a sick bed, and those who commit adultery with her into great tribulation. Unless they repent of their deeds, I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he who searches the minds and the hearts, and I will give to each one of you according to your works. Sa verse 24, now to you I say, and to the rest of Thyatira, as many as who do not have this doctrine, who have not known the depths of Satan, as they say, I will put on you no other burden, but hold fast with you have till I come, and he who overcomes and keeps my works until the end, to him I will give him power over the nation. Together with this, meron po itong kakambal supporting verse na actually siya ang parang focus natin sa araw na ito. Doon sa Matthew 6:22-23, it says here that the eyes is the window of our soul. Ang mata ang ilaw ng katawan, kung malinaw ang iyong paningin, mapupuno ng liwanag ang iyong buong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong paningin,
mapupuno ng kadiliman ng iyong buong katawan. At kung ikaw, ang ilaw mo'y madilim, ikaw nga ay tunay na sa kadiliman. So from here, ang title po ng ating pag-aaral ay The Lust of the Eyes, which also connotes to the secret sexual sin. And it is through our eyes. Bago ang lahat, sister, bati ka nga muna ulit sa ating paborito ngayong community. Galing ho kami ulit sa Laia ng Sunday. Kung saan naganap yung ating pinagpipray, inihingi ng praise sa lahat, tungkol doon sa first feeding and gift-giving mission ng aming po mga klase sa Mabini Academy, yung Batch 66, at ito po yung Batch 66 Care. Thank you, Lord. At ang napakaganda ay ito po ay pinangunahan, hindi pwedeng hindi mangunguna ang ating Sunday fellowship doon. Praise the Lord, praise the Lord. At nakita po namin doon ang kasiglahan ng bawat isa. Kumbaga sa nag-meet ang East and West. Yung po mga, ay hindi na, pare-pareho naman mga mananampalataya, sister. So ang dami po nila mga kapatid, ang dami mga bata, mga mahigit na 80. At salamat po sa walang kapaguran ng ating mga kapatiran do sa Laia. Mula po kay na Brother Mon Helido, nagkasakit na nga po dahil sa sipag. At Sister Josie, at yung po mga ating mga kapatid, kaibigan doon, pati po ang ating mga youth. Ang youth, lalo ang senior, nako, praise the Lord, sila po yung nag-house to house. Ang programa po kasi ay dapat ay sa school gaganapin. Kasi sa school, kung children na yung tinatarget, kukuha lang sana kami doon ng 4 na section. At yun po ay sapat na. At that's about 200 na nga eh. Kaya lamang ay bawal pala pag-eleksyon. Oo. At pangalawa, sabi namin pwede bang Sunday naman, dalhin niyo mga bata doon sa basketball court. Ang sabi ng mga teacher, naku, hindi ho lalo. Kasi ho pagka may nasaktan dyan, na disgrasya, malaking pananagutan. Yun. Amen. Kaya salamat sa Diyos, yun namin nagbigay ng pagkakataon sa ating kapatiran doon na mag-evangelize sa pamamagitan, firstly, nitong programa na ito. At ang saya nila, ang dami-dami po at lahat ay gumalaw nga. So again, thank you Lord sa success. I believe successful kasi your presence is there. Peaceful, masaya, at ang message nga po ay sa Matthew 25 verse 4. Yun ang life verse ng aming Batch 66 Care. Nang sinabi doon ay ano man ang ginagawa mo sa pinakamaliit na mga batang ito ay ginagawa mo sa akin. Amen. At ang naging nga po doon, word namin doon sa particular event na yun sa Matthew 14, 13 to 21, yun naman multiplication of the bread, feeding the 5,000. So many lessons ang naganap po doon, which is very tamang-tama sa season natin ngayon. Natalakay po namin doon na Jesus cares. So yun pong aming pinaka-team na Batch 66 Cares, yun ho, hindi original. Yun naman na lamang natin kay Jesus. As a matter of fact, anything that is good, lahat ay man natin kay Jesus Christ. Because Jesus teaches that is for our soul, for our spirit. Jesus heals for our physical need. And Jesus ay nagpapakain para po sa ating physical need ngayon. So, yun naman ngayon, ang pangkumbaga sa ay isang nagbigay sa amin ng inspirasyon na kami pala ay kinukumand ni Lord na gawin nga yan. So, pagpapakain, at ito nga po ay isa sa mga pillar. Kailangan puntahan din natin yung ginagamit ng simbahan tungkol doon sa pillar of the Lenten season. Ang una daw po doon na yung prayer. This includes repentance. Pagkatapos ay fastings. Pagkatapos yung almsgiving, which includes feeding. Feeding yung mga pangangailangan ng kaluluwa, katawan, at saka ng espiritu. So we move on at nakita po namin doon na thank you Lord pala kami dahil kami ang pinili.
what an experience. At sa dulo ho noon ay kami po ay nagkantahan. Ang mga bata, matanday nagkantahan. Magpasalamat tayo kay Jesus. But yun alam na alam nila. National anthem. Ayun. Yun ang mga aming kabats ay di nagkantahan din kami. Ang sa amin. Ano natin kinanta, sister? Give thanks. Give thanks with a grateful heart. So lahat yun ay pasasalamat at purihin ng ating Diyos. Amen. Merong ano po tayo? Ano bang aking sasabihin ngayon? Magpatuloy na tayo, sister. Ano? Introductory pala yung patapos ng oras. Ano? Oo. Dapat po sana ay Sardis tayo ang ating pag-aaral. Ito yung simbahang akala sa buhay pero siya pa naman ipatay. Nasa kalagitnaan na po yung preparation. By Thursday, it's practically finishing touches. Pero merong binigay sa akin isang pakita ang Holy Spirit kasi I'm in a rush kasi sa Friday naman ihahanda ko yung lesson para nga sa Sunday na yan. Alam nyo, sa maraming pagkakataon, biglang-biglang may sumisingit na pornographic picture and videos. Narasan na ba nyo yun? Bakit pati doon sa mga hilera na kayo ay nagre-research as to ano ba yung text or word for this, yung mga sermon ng mga kilalang mga guro. Bakit ito'y sa laptop, sa cellphone, lumalabas yung mga pornographic na videos and pictures na yon. So, nakita ko, ang message sa akin ay, kung itong mismong ikaw ay naghahanap ng lesson para sa tao o pampakainin ang tao, eh di lalo pa yung wala namang hinahanap kundi leisurely. Yung mga seductive, provocative na alam kong iyon ay nakita din ninyo. Kaya nalito tayo na balikan natin yung Thyatira dahil ito po ay involving the sexual immorality. At dito po nga sa atin ay yung ating title na The Lust of the Eyes is actually sabihin natin na nagmumula ito sa ating mata. Window of the eyes. Kahapon, natalakay natin yung tungkol kay Haring David. At yun din isa pang nag-lead sa akin na, teka muna, si Haring David, nagsimula yun, of course, sa kanyang, wala siyang ginawa, nagpahinga siya. Pero, yung number one sense niya, itong paggamit ng kanyang optics, ng kanyang mata. So, nagsimula ito sa lust of the eyes. Nakita. Then, kala tayo, I believe, na ganun ang sistema ng sexual immorality or action sa atin. Magsisimula yan sa paghanga. Tapos makakameron ka ng lust of the flesh. Pagkatapos magkakameron ng parang uncontrollable desire. Pagkatapos ay lust. At kung hindi natin namamalayan, sabi nga ng isang mangangaral, yan ay pag hindi mo nabigyan agad ng tamang salita ng Diyos, yan ay magiging sex maniac. So, yun po ang ating pupuntahan ngayon sa araw na ito. At para sa akin ay ang pornography ay inahalintunad ko na sa isang Bethsaida. Isang Bathsheba na laging nanunukso sa maraming tao, lalo sa bata, lalo yung gumagamit ng media. Ito isang Bathsheba na pag iyong tiningnan, doon na magsisimula ang lahat. So, tulad ng nangyari kay Haring David, yung pornography, kumbaga sa ang biktima nito ay lagi ng yung mga halos ay idol, walang ginagawa. Yung ayaw nila. Be it adult or young, all ages, all sexes. Let us talk about pornography today. And ano ba ang hindi natin nakitang maganda rito? So, noong mga 1960s, naging maluwag ang pre-sex. At the same time, ito raw ang naging loosening din ng restriction sa pornography. Doon naging maluwag din ang pornography. Sabi nga sa Matthew 5:28,
Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sinamang tumingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng iyon sa kanyang puso. Ito ang direktang sinasabi ng Diyos sa atin, Jesus sa atin. Ito ang definition niya of the spirit of adultery, then pornography fits the description precisely. It's defined as the depiction of erotic behavior as in a picture or writing intended to cause sexual excitement. So, yun ang ating pag-aaralan ngayon. Where pornography was once available only dun sa mga porno shops, secretly pa at banned at kumbaga sa ano ay nakakahiya pa ang isang pupunta roon. Meron nga ako isang kaibigan na I think pastor na rin siya ngayon. Ang sharing sa akin alam mo, brother, ang istorya ng buhay ko tungkol dyan. Kung ako ay may kumpletong koleksyon ng Beatles, kilala ba niyang Beatles? Ayun. Ako ay mayroon ding halos koleksyon ng mga nude, mga gano'n, yung parang something like Playboy magazine. Salamat sa Diyos, ako'y narito na kay Lord. Ang una kong ginawa, sinusunog ko yung mga malalaswang magazine na yan. At yung Beatles naman ay siyang ipinamigay, naging gift, pamasko. Anyway, lahat ay masasubject dito. Kaya nga ito ngayon ang ating pag-aaral. Sabi nila, there are no victims here. Yun ang argument ng mga pornographers. Wala naman biktima rito eh. Andyan lang naman yan. Di yung gustong tingnan. Kung kita talagang Kristiyano, di malakas ka. Di magdasal ka. Yung an increasing body of evidence disagree. Hindi yan. Naku, sa Amerika daw. Sabi doon ay, ang napakaraming kaso ng merong problema sa ganito ay sobra-sobra. Kung lalagyan mo ng number, kung yan ay 100, ang nakakatakot ay meron daw 30% yan na people of the church. People of the church. Katulad natin, mga kapatid. So again, sabi ng feminist movement that supports pornography as a pre-speech issue. Ito daw isang pre-speech issue. A significant slice oppose pornography as degrading and dangerous to women. Yun naman ang kontra ng iba. Si Sister Cora ay meron siyang na-research tungkol doon sa pornography. Pwede ba, Sister, na iyong i-share sa atin? Oo. Ha? Bago ko i-share, may word nga dito yung katulad ng sinabi mo. Ang iyong sinabi lamang is the verse 28. So, start ko sa Mateo chapter 5, verse 27 to 28. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin sa isang babae na may pagnanasa ay nangangalunya na sa babaeng yon sa kanyang puso. So, may mga ilang argumento, yung mga arguments na tungkol dito sa pornography. Ito kinuko kay Dr. Ralph L. Wilson. Unang-una sabi dito, pornography helps men view women as mere sex objects. Naging sex object na. Sabi nga doon, pag sinabi mong sex object, wala nang respeto, walang love, puro pagnanasa lang. Parang laruan lang. Oo, parang laruan lang ang sex. Sa 1 Peter 3:7, husbands likewise dwell with them with understanding, giving honor to the wife as to the weaker vessel, and as being heirs together of the grace of life, that your prayers may not be hindered. At sa verse 7, kayo namang mga lalaki, unawain ninyo at pakitunguhan mabuti ang inyong asawa, sapagkat sila'y mas mahina, at sila'y kasama ninyong tatanggap ng buhay na kaloob ng Diyos. Gawin ninyo ito upang walang maging sagabal sa inyong mga panalangin. Ang unang-una dito, sabi dito, pornography lowers moral values in individuals and society, resulting in the acceptability and or legalization of prostitution, fornication, adultery, and other sexual perversions. Imagine, yung pornography, nagbababa na ng ating moral values. Ang sunod, pornography creates unrealistic expectations of sex and sexual practices that spouses may be unwilling to fulfill. Yung pagpapantasya, yon.
Yun ang nangyayari. Ang sunod, pornography isolates sexual fulfillment from a caring relationship with another human being, rendering it essentially selfish. Sunod, pornography exploits young women's naive, yung mga walang kamalay, yung mga parang walang muang pa. So, they need for money, prostituting images of their bodies to fulfill men's lust. So, yung mga kabataan, di ba, ginagawa nila yung, di ba nga inauso yung nababalitaan na yung mga bata, kinukuna ng video. So, ginagawa ng mga bata yun dahil kailangan nila yung pera. At least alam ko hanggang ngayon, nangyayari pa yon. Yung bang ang mga bata ibibidyo, tapos yun ang papanoorin ng mga taga-ibang bansa, yung mga foreigner. Totoo yun. So, yun ang nakakatakot ngayon. At yung mga bata, mga mangmang ang kinukuha nila. Batang babae at batang lalaki. At bakit nila ginagawa yun? Dahil kailangan nila ng pera. Diba? Yun ang inaano nilang, so para kumita. At kalimitan, ang mga magulang pa ang nagbubuyod yan. So, at sa data gathered sa maraming police record, pornography is linked to crimes of rape, incest, and sexual abuse of children. Totoo naman yun. Pornography can become psychologically addictive, leading many men to crave more and more sexual fantasies to stimulate them. Mula nga yata, sabi nga, mula yun sa lust of the eyes, tapos madidevelop to the lust of the flesh, then uncontrolled desire, hanggang sa maging sex maniacs. Yun yung sabi nga kanina ni Pastor. Our society embraces pornography as a harmless outlet. It can't help but increase problems of individuals and society as a whole. So, sino-sino ba ang mga victims dito? Whom Satan deceives and pollutes through pornography? Unang-una, the women who pose, pati na rin mga lalaki at mga batang lalaki. The men who view and become addicted despite their shame. The wives who suffer isolation, shame, and assault. The children who are abused, and the women who are raped. Lahat yan mga victims. Lahat yan ay talagang sinasabi nating mga victims. At alam ko marami ka pang i-share about pornography. Thank you, Lord. Kung minsan, no choice sila, no, nagiging biktima yung mga bata. Ano ba yun, sister net na, pedophile? Ano ba yun? Yung mga... Batang lalaki. Oo. Yung mga ibinebenta, yung mga picture o nakukuha ng mga video rito. Kung minsan sa mga resort, kinukuha, mga underage to young, pagkatapos pagbibili sa atin, yan ang isa natin. So hanggang ngayon, nangyayari pa itong mga ganito? Ay, kumbaga sa sa palagay ko, ay maganda at may balanse na sa charismatic movement. Pero tuloy-tuloy pa rin sila eh. Kumbaga sa malaking negosyo rin. Malaking negosyo rin. Ipagpipray natin yon kasi tayo biktima, sila biktima. Mabalik tayo doon sa Sunday natin. So, ang sabi ko nga ay tuwan-tuwa ako, pero nung bago magsimula, nakita ko nga yung mga bata doon. Batang babae, batang lalaki sa isang grupo na ganyan. Naka-text, tapos ay tawanan. Eh kung ako may lesson ng ganito, bakit ang nasa isip ko, baka ang pinagtatawanan ng mga ito mga pornographic na to. Di pray na lang ako ng pray. So, I mean, very, very sensitive na ako ngayon dahil ang topic ay ito nga. So, salamat sa Diyos at I do believe na hindi naman nangyari ang ganon. Napakadumi and harmful ang pornography. We know that those who indulge in porn have committed the sin of lust, but there is so much more to it than that. Hindi lamang lust ang nagiging yung pagnanasa ng laman. When you open your browser, makita lang natin, and begin to look at those images and videos, you are sinning in ways that go far beyond this lust. Meron akong nakita na 7 na nagiging resulta nitong pornographic addiction na ito. Ang number 1, he who is indulged to pornography ay nagkukumit ng sin of idolatry. Idol. Ano ba yung idolatry na yon?
Lahat ng kasalanan ay idolatry. An attempt to find joy and satisfaction not in God Himself, but what God forbids. Doon sa Exodus 23:6. Basahin po natin yon. Lahat ito ay idolatry. Idol, napapalta na ang Diyos, naghahanap ang tao ng kapalit. Kaya ang pornography, isa sa mga critical na issue about this matter. Sabi ni Pastor Matt Papa, an idol, simply put, is anything that is more important to you than God. It is anything that has outweighed God in your life. Anything that you love, trust, or obey more than God. Anything that has replaced God as essential to your happiness. Pagkagising na umaga, hindi si Lord ang iyong hinahanap ng isip mo at ng iyong puso. Ang hinahanap mo ay ito. So napaltan, little by little, hindi ganon. Nagpipray ka pa siguro, nag-attend ka pa ng mga prayer meeting, pero little by little, kahit ikay nasa labas, according to the study, saan man ikaw tumingin, para ang nakikita mo na lumalakad doon, yung nakita mo doon sa pornographic picture na yon. So napaka-delikado nito. In the moment you begin to look at porn, you have allowed it to replace God as essential to your happiness. You have committed the sin of idolatry. Thank you, Lord. Hindi tayo ganon in Jesus' name. Ano pa ang kasalanan na nakukumit pagka tayo na lulong dito sa pornography na ito? Ang sabi doon ay, you commit the sin of adultery. Adultery naman ito, adultery. This is the most obvious sin you commit when you use porn. Sa Matthew 5:27-28, ito nga ang sinabi kanina at sasabihin ko ulit, a clear connection between lust and adultery. Narinig na niyong sinasabi, huwag kang mangalunya, ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino naman tumingin sa isang babae nang may pagdanasa ay nangangalunya sa babae yon sa kanyang puso. Kung ito ay hindi matiim sa puso na nakarinig, ito isang ordinaryo lamang na statement. Pero ito talaga ang nagbigay na sa iyo ng license to welcome Satan in your life. Yun ang sinasabi dito. Kaya tinuloy pa ito kung ang iyong mata nag-iisa ng pagkakasatla, dukitin mo yan. Doon sabi natin, this is just figure of speech. Pero kung talagang yan, at kung ang hinamahalaga mo ay ang langit, pero wag yung gagawin, baka sabi nyo, idiniin ni pastor na dukitin. Ang maganda doon alisin ang naging sanhin ng tukso. Pornography is lust and exists to foster lust. But lust is simply a form of the wider sin of adultery, the deed or desire to be sexually involved with someone other than your spouse. Other than lust, yung sin of adultery na yan, ito mismo yung the desire to have a contact, to have a sexual relationship with somebody. Maybe the one in the picture, maybe the one that you are in crush, ikaw ay mayroong kaunting crush, o yung nakita mo, kasama mo sa opisina. Yun ang malaking mortal sin na ating mararanasan kapag po ang isa ay nagpunta rito. So, ang pangatlo, you commit the sin of deceit. Meron itong pandaraya, deceit. Deceit is the act of concealing or misrepresenting your action. Kasi itinatago nito. Ito pumipilit na magtago. Ay alam naman natin na wala namang natatago sa Diyos. Yung physical na sexual immorality, maraming nakakaalam niyan. Katulad doon kay Haring David. Akala ko nang una may sekreto ito Ay kaya lang may mga sinusugo siya Papuntahin mo rito yung babae na yun. So nahayag yan. So may ginagamit pa. Oo, alam nila yung nagsugo, papuntahin mo rito, di pag may nangyari, yun ang magkakalat ng lahat. Pero yung puso ni David o puso ng sino mang naapektuhan nitong secret sexual sin, ito'y akalay siya lamang ang nakakaalam. Yun ang pinakamatindi, yun ang pinakamalaking kasalanan din. Because pornography generates shame, you will hide it, cover it up, or you refuse to confess it. Talaga nag-generate ito, nakakaya naman. Yung, doon sa mga sinihan, nung kailan, ako'y nanonood din ng sini doon sa Quiapo, ay hindi ko maisasalarawan yung nakikita ko doon. Kaya naman sa Quiapo, ay doon ay doble na ang movie
ay aircon, ay ang sarap tumulog. Ang problema ko doon, itong application ng mga pornographic movie na ito. Medyo, thank you Lord, salamat sa Diyos at hanggang doon lang ako. One time, hindi na kami ng pangalawa. Mura kasi double movie pa. Ang sarap tumulog. Ay hindi na naulit. When you erase your browsing history to keep your parents from finding out, ano mga sekreto nito? Ay ini-erase, delete. Para kung magbukas ang iyong parents, okay din ganon. Ganyan yata mga bata ngayon din. Kalimitan ngayon, di ba yung phone, bigla nilang minasingit. Ito nga, sinasabi natin. Hindi naman kumisan hindi mo sinasadya, minasingit. Yun ang delikado sa mga bata. Na pag ang mga bata curious sila na makita uli. Yun. Kaya yun ang delikado. Hindi lang sister bata ka, lalo ang matanda. At yan pala, Sister Jam, pag pinatulan mo yung isa, sunod-sunod na, ano? Sunod-sunod na. Ayun ang mahirap doon. Yung pag pinatulan mong isa, di nakita mong gayan, ay sunod-sunod na yun. Yun. Yeah, sunod-sunod na yan. So, yung mga kapatid ang ating iiwasan. Kapag ang iyong anak, ang iyong asawa ay nag-lock sa kanyang kwarto nang walang kadahi-dahilanan, ay isa dyan, ang reason ay dahil siya may pinapanood na ganito. Kaya kailangan Ako ba yung nag-lock na sa kwarto? Hindi naman. Hindi naman. Tsaka kayo may susi din So, nagiging addiction. When you refuse to proactive confess it to an accountable partner, meron kasing after this, merong part ng how to overcome itong klase nito. Humanap ka ng partner, not necessarily your asawa, but that as trusted pastor or kaibigan na medyo nakilord, para makakapag-open ka ng anumang iyong nakikitang sama o kasalanan o ikay natutokso, ikay tinutukso noon. Pero ito daw ang isang kasalanan na oftentimes hindi mo rin ma-share doon sa iyong confidente. Yan. So, you are practicing deceit. And the Bible warns of the dire consequences. Sabi nga ni David, sa aking palasyo yung sinungaling di ko papayagan. Sa aking presensya ang mapagkunwari di ko tutulutan. Psalms 101 verse 7. So, ito talagang deceit. May pagkukunwari, merong tagon-tago. Ito'y tagon-tago, pero ang kasalanan ay lalong dumidiin. So, ang pangapat ay, you commit the sin of greed. Kasakiman, you commit the sin of greed. Sexual sin is greed, a form of taking advantage of another person to defraud them of something that is rightly theirs. Ninanakawan natin yung mga napapanood natin dahil yun ay kanilang privacy sana. Sa 1 Thessalonica 4:3-8, kalooban ng Diyos na kayo maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Dapat maging banal at marangal ang pakikitungo ng bawat isa sa kanyang asawa at hindi upang masunod lamang ang pagdanasa ng laman tulad ng inaasal ng mga hintil na hindi kumikilala sa Diyos. Sa bagay na ito, huwag niyong gawan ng masama at dayain ng inyong kapatid. Dinadaya natin ating kapatid. Sapagkat paparusahan ng Panginoon ang gumagawa ng ganitong kasamaan tulad ng mahigpit naming babala sa inyo noon. Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. So it's a form of kasakiman at ito ay hindi dapat na mangyari sa anak ng Diyos. Sabi ni Paul, that no one transgress, ito na nga yung sa verse 6, and wrong his brother in this matter, because the Lord is an avenger in all things, as we told you beforehand and solemnly warned you. Ang Diyos ang nagpaparusa, of course, ng lahat ng ito. Yung the word wrong, ang ibig sabihin sa context ay refers to greedily taking something from someone else. It is to allow greed to motivate fraud, to unfairly and illegitimately use another person for your not so honorable purposes. Yun po ang ating ano. So ano nga po ang naging kasalanan? Una, you commit idolatry. Pangalawa, adultery. Pangatlo ay you commit the sin of deceit. Pangapat, you commit the sin of greed. Ang panglima, you commit the sin of sloth. Sloth. Ano bang sloth? Katamaran. Ayun.
The word sloth sa Latin ay acidea, which means without care. I don't care. Ano nga ang nangyari kay Haring David? Gera. Kaya na nila yon. Magpapahinga muna ako. Kaya Ayun. masama talaga yung magpahinga Idol. na walang ginagawa. Yung wala kang gagawin para kay Lord o para sa family at talagang ikaw magpahiyahay ng ganyan, ang daming pupunta sa iyong isip. Lalo pa kung kayo meron ng breakthrough dito sa mga pinag-usapan nating source of pornography. Yan ay baka mo ulit-ulitin. Sloth is one of the 7 deadly sins in Catholic teaching. Ay napag-aralan natin ito. One of the deadly sin ay yung slothness natin. It is the most difficult sin to define and credit as sin since it refers to an assortment of ideas dating from antiquity and including mental, spiritual, pathological, and conditional state. One thing, it is more than laziness. Yung sloth naman na ganyan, mahirap pala yung i-define. Hindi yung katamaran lang. Ito yung sabi nga sa acidea ay, you don't care. Kung ano man nangyari sa kapaligiran, ano man nangyari sa iyong pamilya, ano nangyari sa iyong mga anak. Parang walang pakialam. For that moment, parang pinipre mo lang, basta ako dito, pahinga lang ako at ako Netflix lang muna. Yun ang isang napakalaking maaring mangyari. We are called in all of life to redeem the time. Kanino mo narinig? Kanino mo narinig yun? Redeem the time. Hindi narinig yan. Yan ang lagi sinasabi ni Mami Ligay sa atin. Redeem the time. So, to understand that we live short lives, little lives, and are responsible before God to make the most of every moment. Ephesians 5:16. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. And we don't know kung alin ang iyong due date. Kaya dapat we must redeem the time. Yung hindi mo nagawa kahapon na dapat ay ginawa mo para sa Diyos, para sa kabanalan, today is the time to recover and then to redeem further pa yung kinakailangan gawin na hindi natin nagagawa. Sayang ang panahon. At yung slothfulness na ito, yun ang nangyayari nga sa ating if we are involved in pornography. Sloth is laziness, an unwillingness to use time well, and reflects a willingness to use time for destructive instead of constructive purposes. Pornography is slothful, a misuse of time. It is using precious moments, hours, and days to harm others instead of help them, to foster sin instead of kill sin, to backslide instead of grow, to pursue an idol instead of the living God. Iyon ang ating nakikita kapag tayo ay napa-involved sa pornography. Tayo ay nagiging sobra pa sa tamad. Yung dapat na nagamit para ipahayag ang salita ng Diyos upang maikayat ang mga nawawala. Ang mga nawawalang tupay madala uli sa ating kulungan ay mas nabibigyan ng priority ito. At pag ito ang bigyan ng priority, sabi nga ito yung malalim na sikreto ni Satanas. Ano bang maraming doon po sa sa study ng Thyatira, meron dong statement, the deep secret of Satan. Maraming explanation ng maraming Bible scholars. At isa ko nakita po doon ay yung deep secret of Satan. Ang isang explanation na parang medyo ako nababasa ko, nakaka-ride ako, ay yung pag sinabi na pag ang isang tao ay nakabisyo sa alak, ang susunod dyan, plano ni Satanas ay package. Ang susunod ay sugal, o babae, o sigarilyo. Si David, ang kasalanan niyang una ay lust of the eyes, lust of the flesh, and he commit adultery. Pagkatapos idolatry, kasama rin doon. Pagkatapos masunod doon, counseling. Naging murderer. Before murder. Kailan itago ko ito? Totoo mga sinasabi dito Meron deceit, itatago yan, itatago. Kasi si hari, anong klaseng hari ito? Sabi ni nung kanyang propetang nag-aalaga sa kanya, ano sabi? Patalinhagan sabi. Ano nga sabi? Yung patayin yung may nagkinuha pa yung kaisa-isang. Oo. Sabi, mahal hari, meron po dito sa inyong palasyo na isang mama, ang dami-dami na po ng kanyang tupa. Subalit, pinakialman pa. Yung kaisa-isa.
Si Nathan, yung propetang Nathan. Nathan. Pinakaalman pa yung isa na lamang. Ano sabi ni Hari David? Patayin. Patayin. Ikaw yun. Medyo sakit din. Ano? Ikaw yun. Yun ngayon, nagsimula ang dalamhati ni David. Psalms 51, isa yun. At ang sabi niya ay, O Lord, ang lahat pong kasalanan ay sa iyo ko lamang ginawa. Kaya, yun ang deep secret. Pagka ikaw ay pinatulan mo ito na mula lamang sa eyes, hahatakin ka nito pag hindi mo ito na-abated. Dahil ang kasalanan ay kumunoy. The wider road. Pero, perdition pala ang dulo. Kaya dapat tayo sensitive. Kapag ka to lax, to enjoyable, to no problem at all, napaka-encouraging, medyo kang financial, at saka kung ano pang mga paghanga na ginagamit sa iyo, mag-iingat na sapagkat dyan ay isang patibong ng kaaway na talagang magpupunta lang siya rito upang ikaw ay pahamak. Yung sobrang luwag, Christians are entitled to all these things, a blessed life. Ang Panginoon ay nagpunta rito upang bigyan tayo ng buhay na ganap at kasyasyal. Pero sinasabi dito ay ganito. Ang sinasabi dito ay mag-iingat kayo. At salamat sa Diyos, meron tayong banal na espiritu na laging nagpapaalala sa atin. So meron pang pang-anim. Yun daw pag ikaw ay biktima ng pornography na yan, nagkukumit ka ng sin of sexual assault. Ano ba sexual assault, Sister Ne? Parang iyong attempted rape ka na. Nire-rape mo na yung babaeng naroon. Nasa Matthew 5 yung ating binasa. Kung hindi naman attempted rape, it's a sexual assault. The person who voluntarily watches sexual assault for purposes of retaliation, yung assault niya is rightly guilty of that sexual assault. And a nauseating quantity of pornography, nauseating yung hindi na makontrol, talagang ang iyong involved na dyan, is violent in nature, displaying man taking advantage of woman. Yung pornography, yung video, nung panahon namin ay, ang sikat doon ay, Minister Ernie, ano sikat noon? Ano sikat doon? Ikaw gay may Betamax. Ayan. Pag ikaw walang Betamax, ay di ikaw hindi ka in. Salamat sa Diyos, too heavy na ang Betamax kaya lamang, na-reduce naman sa cellphone. Na too light, too easy to carry. So, andyan pa rin ang kaaway. Lalong pinadali. Lalong pinadali. Kasi noon, Betamax lang. Ngayon, sa cellphone lang. Diba? Yan. Kaya talaga yun ang ginagawa ng satanas ng kaaway. Ang isang dito, yung pinagtutuunan, yung pagdanasa, yun ay double minamarder. Sabi mo nga kanina, yan ay biktima, kailangan niya ng pera, kaya ay pumayag. Meron naman talagang naging hanap buhay na. Pero nagsimula yan sa isang biktima. Tapos wala nang mapuntahang iba, kaya naging hanap buhay na niya. Pero yun pa rin ang kanyang buhay, hindi yung buhay mo. Kaya double murder mo yung tao na yon. Kaya tinatawag nating meron kang sexual assault sa isang babae na pinagpapatungkulan mo. By the way, mga kapatid, this is not only for women na biktima, pati lalaki. Kasi merong opposite sex na ang hanap naman ganon. Kaya yun kasama rin sa mga pornography na ating nababalitaan ngayon. Para panoorin pornography is to be a participant in it and to bear the moral blemishes of it. Accomplish tayo sa crime na yon. Kaya ito ang pinahihiwatig sa atin. Ngayon pa man, ay kung tayo may nalalaman na merong ganon, bahagi tayo ng ating responsibilidad kay Lord na sa isang pamamaraan ay pinag-pray natin, matulungan natin siya para siya makaahon nga sa kumunoy. So, ang pampito, higit sa lahat, you commit the sin of ignoring the Holy Spirit. Ang Holy Spirit, tayo Kristiyano mga kapatid, hindi papayag na walang pagkatok na sasabihin sa iyo. Meron niya lagi ng mararamdaman mo, pero keep on ignoring. Kasi nga siguro, ang word in your heart is not enough. Baka yung word na nasa puso mo, yun ang mga bagay na medyo, ano bang tawag doon? Yung nakakalamang ka. Siksik, liglig at umaapaw.
Pero kung wala kang word other than that, tungkol dito sa crime, adultery, idolatry, sa punishment, ay hindi mo marinig ang salita ng Diyos. Hindi mo marinig ang pagkatok ng Holy Spirit sa iyo. Ang grieving of the Holy Spirit. Yung confession ko nga sa inon, meron kaming mahal sa buhay, kakilala na pala namin, na okay lang naman, meron kaming regular na prayer meeting, meron kaming pinagsasaluhan, malimit siguro at least twice, thrice a week. Well, along the way, ang word palagi ay ang word palagi namin napapag-aralan ay langit. Langit yung masaya, masigla, walang problema. Alam niyo, inabot ako na may nangyari na hindi ko na makontrol. I mean, hindi man ako control si Lord. Kasi hindi namin napag-usapan ng impyerno. Yun ay dapat ay kasama sa pinag-uusapan. The consequence. Kasi, hindi. Wala ko tayo pinag-usapan na ganyan. Pinag-usapan natin langit. Ako lang yun. Pero yun nga po, isang aking regret. Kaya mula noon, kung ano ang bigay hindi na ako namimili. Kung anong bigay, kahit sino ka pa, ay di sabihin mo lamang na may pag-ibig, yun ay tama, sasapat, tatagos, double-edged sword. Yun ang ating Word of God. So, sa isang pamamaraan kung paano ang Spirit ministers to you is in giving you an internal warning against sin. Meron niyang, beeper ba tawag doon? Kaya sino mang humamak sa aral na ito'y humahamak, hindi sa tao, kundi sa Diyos na siyang nagkakalob sa atin ng kanyang Espiritu Santo. 1 Thessalonica 4:8. Pag hindi mo pinakinggan, hinahamak mo. That is the time magigrieve. Iiyak, manlulubo ang Holy Spirit dahil ikaw ay pinaalagaan sa akin ng Ama. Ako'y naninirahan sa iyong katawan. Tapos ang trabaho sa iyo ay magbunga sa iyo ang Espiritu Santo. Napuspusin ka ng pag-ibig, ng kapayapaan, kaligayahan, lahat mong kailangan. Pero each time na ako'y kakatok sa sasabihin, stop, hindi yan po pwede. Iba naman ang pinupuntahan mo. Ano bang, sabi ni Sister Ria, pagka kayo nagkasala, pupunta ka sa Diyos. Hindi yung kung pupunta ka sa ibang tao, hingi ka ng damay. Si Judas Tadeo, yun ang nangyari sa kanya. Nagkasala siya sa Diyos, kay Jesus. Iscariote. Ano ba sabi ko? Tadeo. Ano ko, sorry. Sorry. Banal lang Judas Tadeo. Iscariote. Sa halip na kay Kristo siya pumunta, katulad ng ginawa ni Pedro, parehas ang kanilang offense na ginawa sa Diyos. Nagpunta siya doon sa kanyang, nagbayad sa kanya, at pilit tapos sinasauli yung pilak na binayad. Hindi yan ang tama, sapagkat hindi ka sa kanila nagkasala. Doon ka nagkasala sa Diyos, doon ka hihingi ng tawad. So yun mga kapatid ang sinasabi sa ating mga pag-aaral. Lumapit ka sa Diyos, iniintay ka na lang niya. Kaya ano nang nangyari kay Judas? Nawala ng pag-asa. All fears, lahat itakot ang namuo sa kanya. Ang salita ng Diyos ay dalawa. Isa binibigyan ka ng takot, pero at the same time, merong pag-asa. Meron takot, merong pag-asa. Pag ikaw ay nariyan kay Lord, at meron kang salita ng Diyos, yung takot na yun, kino-convert lang na punta ka sa akin. And iyong takot na yan ay papapunta doon sa faith. It is faith, not fear, that will move me. Yan ang kanyang sinasabi. So, to commit sexual sin is to ignore the Holy Spirit, to actively suppress His voice as He wants that you need not and should not commit this sin. He provides everything necessary to resist this temptation. Sa 1 Corinthians 10:13, wala pa kasing pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ibang tao. Tapat ng Diyos, hindi niya ipahintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating sa pagsubok, bibigyan na kayo ng lakas upang makayanin ito at ang pamamaraan upang malampasan ito. Ang Holy Spirit yun. Malampasan ito. Through the Word of God. Through the Word of God. Kaya panatilihin tayo lagi nang nasa fellowship, pero puspos ng pag-ibig palagi ang puso natin. So, to resist the
the Spirit and ignores His ministry, to you is a serious offense against the Holy God. Ephesians 4:30, again, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. At huwag niyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo tutubusin pagdating ng takdang araw. Do not grieve the Holy Spirit because in doing so, nagsasalita po rin siya. Hindi naman siya papayag na hindi tayo bigyan ng alarm, ng warning. Pero ikaw ang nabibingi. Mabibingi ka kasi ayaw mo eh. Kaya hindi makakameron ng fruitful reaction ikaw doon sa prompting of the Holy Spirit. So yun mga kapatid, ang epekto kapag tayo nalulong dito sa pornography. Idolatry, greed, pagkatapos ignoring the Holy Spirit. At itinatago dahil mayroong shame. Dahil mayroong shame tayo dito. So, again, mga kapatid, ano muna tayo? Gusto mo mag-break muna tayo? Pagod May ka na. birthday ba? Oo, maraming May mga birthday. may birthday ba? Oo, sige. Ayan. Aba, kahapon kasi dalawa lang eh. Ngayon Sige. ilan? Bati muna tayo, ha? Sige. Batiin sige. natin. Happy birthday kay Brother Jun Di Maano. Bayaw mo. Kay Brother Gani Wego. Sister Mew Bayasi. Sister Norma Meklat. Ulitin natin. Happy birthday kay Brother Jun Di Maano. Brother Gani Wego. Sister Mew Ibayasi, Sister Norma Meklat. Happy birthday, Brother Bong. Happy birthday, Happy mga birthday kapatid. sa inyo Enjoy your lahat. day. Thank you, Lord. Mga ilang pa alaala sa atin, mga kapatid, ha? Yung ating Bulacan project para sa House of the Lord, sa Pulilan, ay tuloy pa rin po yun. So, according to the desires of your heart, mag-participate po tayo doon sa paggagawa ng simbahang yan. Kung ano po ang nasa puso natin. So, again, ano pa ang pwede nating i-announce? By the way, meron po magaganap na Life in the Spirit seminar sa May 1 sa Lipa City. Opo, ito ay gaganapin doon sa Sierra Vista Executive Village kung saan meron din po itong water baptism. Magsisimula po ito sa 8 at thank you Lord, mga hanggang alas 2. Maaari pong tapos na tayo doon. Lahat ay inanyayahan. Kayo po ay magpatala lamang ng inyong pangalan kina Minister Ed, kina Sister Josie at Mon Helido at saka po sa inyong mga pumupunta sa inyong mga tahanan, lalo po sa Bulacnin, lalo po sa Kalipahan, sa Batangas City, Katandala at sa Laia. Padre Garcia, yan. At kung hindi man kayo taga roon at kayo po ay meron desire, tinatawag kayo ni Lord, sama rin po kayo. Very much welcome po kayo. So, another paalala po natin ay inimbitahan po tayo to visit our YouTube channel, yung Comfy Media. Aside from our original music, madami na pong uploaded videos like past anniversaries, yung GMJ natin, yung Bible study natin, and fellowship. Ito ho ang inyong buksan. Huwag yung kung anong makita nyo dyan na singit-singit ng kaaway. So, create your account and subscribe na po. Also, starting July, magtatanggal na si Facebook na mga live stream natin
na older than 30 days. Kaya nililipat natin paunti-unti yung dati nating upload sa FB. Worry-free ho kayo doon. Ayan po ay provided na ni Lord ang wisdom na gagamitin ng ating technical group dito. So again, mga kapatid, kung ano na tayo, sister, may ako pa ba sasabihin? Itutuloy ko na ito. Tuloy ka na. Itutuloy ko na at malapit na tayo. Sige po. So in summary, to extend to idolatry, ito pong ating pinag-usapan na ito, hindi lamang ito last, but extend to idolatry, adultery, deceit, theft, greed, sloth, sexual violence, and ignoring the Holy Spirit. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. So, ang sabi ni Lord, what God demands, God provides, and He does so through this gospel, through the gospel. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, those who have trusted Jesus Christ can have confidence that Christ has satisfied our account. Yung ating account, sabi nga ay fully paid na tayo. Kaya lang tayo may responsibilidad. Our salvation is done deal by the Lord. Pero ang susunod dyan, yung ating response will determine naman kung ano naman yung ating tatanggaping punishment or di kaya naman ay biyaya. So, Christ has satisfied our account, that He has satisfied God's wrath. Wala na ang galit sa atin ng Diyos, pero huwag mong ulitin. At against our sin, that He has provided us with His own righteousness. We must also know that He has done this not so we can remain in our sin. Ginawa lahat ito ng Diyos sa atin, hindi upang magkaroon tayo ng lisensya. It's not true that one saved is always saved kung hindi ka truly connected kay Jesus Christ. Hindi ito lisensya. Ligtas ka na. Hindi lisensya. This is an opportunity to say to the Lord, yes, Lord, because I'll stay with you. At ako'y makikipag-isa na sa iyo. So ano po ang ating pang matatagpuan dito? It is really difficult. Itong klase ng ating pinag-uusapan. Kung sakali man, you have practiced the habit over a period of years, you will not break it on a moment. Hindi ito basta pag sinabi may gusto mo ay tapos na kaagad. At ano pa, it will take determination and healthy dose of God's grace to cleanse you when you fail. But it is possible to break free from lust. Mabuti na lang ang sabi ni Lord, I gave her time to repent. Yun ang message palagi sa atin eh. Give time to repent. Ang bait ng Diyos sa atin. He always give the way. He has the way. Here are some steps that can help us over and above doon sa ating mga itinray na. This is of course based din sa salita ng Diyos. Call an attraction to pornography what it is. It is an adultery of the heart. Fornication, pornography, this is adultery of the heart. This is a spiritual addiction. Pornography of the heart. Basa ng Diyos, hindi kita ng tao, mag-iingat ka. Akala mo lang ay libre-libre ka na. Understand something of the nature of the addiction. For example, what is the love hunger that pornography feeds and what are the triggers that result in viewing of pornography? Come to firm conviction that lust is wrong. Lust is wrong. Hindi po pwedeng, pwede bang yung sabi natin, pwedeng Holy Week lang, tapos little by little, konti-konti lang naman. Pagkatapos ng fellowship, pwede bang kaunti? Wag, hindi na. Naroon ka na sa safe side eh. Pag inilagay mo isang pao mo pa dyan, delikado tayo. Deal with each of the rationalization you have made for your sins. Write them down to look at when you tempted. Write it down. Nung kailan yung pari namin, nagkukumpisal sa amin tuwing quarterly elementary school, ang kanyang guide sa amin isulat mo yung kasalanan mo. Isulat mo para ikaw at ang Diyos ay nag-uusap kayo. Para daw hindi pa ulit-ulit. At saka hindi yung Lord, Father, ako po yung nagsinungaling. Anong sinungaling ang ginawa mo? Kanino ka nagsinungaling? Write it down. Para ma-review mo kung ano ba yon. Stop feeding your lust. Get rid of anything in your home that triggers this lust. Throw out any pornographic materials you possess. Yung kaibigan kong pastor, sinunog yung kanyang mga nude na magasahin. Until you get victory over this, it may involve cutting off the cable. Yung cable, kaya na bang ipakat ang cable para wala noong pornography sa ating mga TV, sa ating mga laptop? May data, sister eh.
lalabas yung bata. May data pa rin eh. So it's a matter of, sabihin ang gusto ng Diyos sa kanya, mas mabuti ang hangad ng Diyos sa kanya. Hindi siya para upang nakawan, guluhin, at patayin. Ang gusto ng Diyos sa kanya ay buhay na ganap at kasasya. Meron daw, Sister Jam, meron nga bang service that filters our pornography from your computers? Nakakabili ba ng something, an apps or a filter para masala yung pupunta sa'yo? Meron daw yan, no? Sige nga. Yan. Not just for your children's sake, but for your sake as well. So, pangalima, share with someone close to your struggle with the sin and become accountable to this person. Marahil lang asawa ay pwede. Kaya lamang, ikaw ngayon nahihiya eh. So, sa church, sino yung confidente mo spiritually? Kung maga sa simbahan, confessor mo. Kaliwa si brother Kung mo. ikay babae, sa babae. Kung lalaki sa lalaki. Yun. Yung mga kapatid ang nagawa namin ni Sister Cora. Cellphone ni Sister Cora, kung sino ang may gusto, kung sakaling kayo may gustong i-share, ihingi ng counseling, babae, Babae lalaki. sa babae. Kayo ganun din siguro, mga worker, mga pastors, napakagandang sabihin din sa ating mga hinahayuhan. Ito ang cellphone ng aking misis. Ito ang cellphone ko. Kung may problema sino man sa inyo, basta pila lang ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. Napakalaking tulong yan sa atin. Sa James 5:16, kaya nga ipagtapat ninyo sa inyong mga kapatid ang inyong mga kasalanan at ipanalangin niyo ang isa't isa upang kayo gumaling. Malaki ang nagagawa ng panalangin ng taong matuwid, the righteous man. Thank you, Father. Hallelujah. So, yun po. Use the weapons of prayer. It's always prayer. Hindi kakayanin na walang panalangin. Scripture reading and fasting. Uuhawin mo. Iyong gugutumin yan para sa kanya. Huwag mo siyang pakakainin ng mga mapupuntahan uli niya ang pornography. Bible lang yung pag-aralan. Basahin mo. Pagtapos your prayer. Your prayer, ang sabi ng last study natin, yung pangaral, kumisan, pasok sa kanan, labas sa kaliwa ng ipinagsasabihan, lalo ang iyong anak. Pero yung prayer, hindi niya kayang kontrolin yon. Because it's no longer you, it's the Holy Spirit na siya manghiningan upang magbigay sa kanya ng paliwanag at kaliwanagan. So, yun po ang atin. Ano ba nangyari nga daw sa Accept God's grace and complete forgiveness towards you as His child, even if you fall and sin again and again. Nagkamali ka, sabi ni Lord ay 7 times 7, more than that. Anong sabi doon sa John 8:11? Babae nagkasala, nahuli nangangalo niya. This is now the product of, meron kasing lustful eyes na nagsimula. Naging gano'n, naging ganito, adultery ang nangyari. Nahuli daw. Ibigay kay Jesus Christ. Alam mo na kwento nun na, yung walang kasalanan siyang unang bumato. Ay di utay-utay na nawala. Sabi ni Lord, nasaan sila? Wala na po sila. Ang sabi ni, neither do I condemn you. Go and sin no more. Not a license, not a privilege. Once you are forgiven, ikaw ay untouchable na. Hindi ganon. Dapat yung ipinalit mong kasalanan, dagdagan mo ng kabanalan para maging tunay ang iyong pagsama kay Jesus Christ. So, ano pang ating makikita? Thank you, Lord. Ang sabi niya, binigyan niya ng pagkataong magsisi. Sabihin ko na rin itong isa pang nakita ko doon sa aking napagnilay-nilayan. Una sa lahat, yung iyong kasalanan, dapat kita mo. Huwag mong pababayaan na sinabi pa sa iyo nung kung sino. Dapat makita mo yan. See it with your eyes of faith. Itong eyes of faith na ito, deceptive din ito, itong heart, medyo hindi rin tama. Ito, medyo ikipoprotektonan nito eh. Hindi mo naman sinasadya eh. Yung eyes of faith, napag-aralan namin yan. Yan ay kasalanan. So, go to the point. Pumunta ka doon. See to it that it will look on judgment day to you. Kung magasan this may be your last moment. Kaya dapat yung kasalanan yan, ay narito na sa puso. Huwag yung, ay matagal pa. Hindi. Lahat ng kasalanan ay warning sa atin. Dapat clean slate tayo. Sinasabi ko ito mga kapatid na hindi ako ganong kabanal. Sinasabi ko ito dahil, ba't ko kasi sinasabi? Gusto ko ako'y maging gayon.
So, okay, magigayon. Pag gusto mo, desire mo, ipag-pray mo, naku, little by little. See it as Jesus sees it now. So, you must see it as Jesus kung paano nakakita niya. Ang pangalawa daw, sorrow for your sin, grieve, mourn, and wail. Huwag itong babaliwalain. Huwag mo itong basta, di tapos na. Hindi, sabi, you grieve, you mourn, you wail. Iyakan mo ito. Nako, ba't kita papaiyak? Kaya may kasalanan sa iyo, ano? Ayon. Ang sabi kasi ganito, dun sa sin natin, ang Holy Spirit ay nag-grieve. The Holy Spirit is in your body. If He's grieving and He's in your body, nararapat lamang na ikaw ay makigrieve. Ikaw ang sanhin ng kanyang pag-grieve. Sa'yo dapat nauna ang paghagulhol, ang pag-iyak. Literally, hagulhol eh. Hindi yung basta, sabi, hindi man ako iyakin. Alay, maging iyakin ka na. Pagdating sa kasalanan tulad nito. Because that's what the Holy Spirit is. And si Jesus Christ, ganun din siya. Hindi siya natutuwa na ikaw ay napataw, tapos pa ulit ang noo mo. No. Maalala mo lamang. Nagwawarat nga sila doon ng damit, naglalagay ng abo. Hindi na ganoon. Rend your heart. Ang ating puso, ang ating gagawa na ganitong weeping. You need to weep with Him, and He will lead you back to sunshine and light and joy and fruitfulness. Yung pala yan. Napansin ba niya, mga kapatid, pagka umiyak, lumuha ka, tapos nagluluwagan yung dibdib. Nalilinis daw Nalilinis. mata. Because the Holy Spirit is with you. Tinas ng heart mo ng kapayapaan. Amen. Amen. So grieve. Do not escape it. Grieve. Confession of sin. Tell God what you did, what you are doing. Ang pare, ang sabi ay, ilista mo. Anong ginawa mo? Nagsinungaling. Anong kasinungalingan? Kanino ginawa yung kasinungalingan na yon? Katulad ng ating pagkakonfess tungkol sa immorality na ito, tungkol the secret sexual sin. Detalyihin mo ang Diyos. Detalyihin mo ang Diyos. Alam na niya, ibiling niyang hukayin mo sa iyong puso yung ginawa mo. Otherwise, andyan pa rin yan. Andyan pa rin. Medyo, ano ba yun? Kinakailangan ba? Lord, alam mo na naman eh. Alam ko nga, gusto kong alam mo rin. Gustong marinig muli. Marinig sa'yo. All senses mo, i-involve na natin dito. So, huwag ka magkakameron ng, ano ba yun? Naluha ka, nakaluhod ka, pero hindi mo sinisiwalat talaga yung gusto mo. Kung ano man yan, do not minimize it. Kailangan, ito ang suggestion sa atin nung nabasa kong lesson na, at gusto kong gawin, I apply this nitong 2 gabi. Lord, kaunti lang naman. Ay di, wala na. Hindi mo binigyan ng humility ang iyong paghingi ng tawad kay Lord. Akagad yan eh, who art in heaven, holy be your name. Ikaw yung aking dinadakila sa pamagitan ng aking pagpapakumbaba. You want the whole tumor out. So, go deep. Sin is a cancer. Dapat it must be cut from the buds. Talagang dapat pupuntahan mo yan. At alam natin sa 1 John 1:9, if you confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. You need to confess that sin. Ang fourth ay shame for sin. Shame of sin. The shame for sin. Mga kapatid, talaga ito yung nakakahiya. Ano ba yung shame of sin na yan? Shame for sin is similar to pain from physical fire. Sa lupa, wala pa naman ikaw maramdaman yung init ng impyerno. Ang sabi niyo nagsusulat sa lupa, ang maramdaman yung kahiyan na ginawa ng iyong kasalanan sa iyo. Kahiyan versus the heat of fire. Saan yung daring? Sa impyerno. So sa dulo ng panahon, pag ikay langit, wala dong heat of fire. Pero meron shame dahil ito. Pero sa impyerno, heat of fire and shame. Kaya dito sa lupa, yung ikay nahiya kay Lord, yun ang ibig sabihin noon. You will have no shame in heaven, but you need it now. And you need pain now to keep you from playing with fire. Naku po, sorry, just thank you po, Lord. How could I do this to my church? How should I feel that feeling? And if you do not want to call it shame,
because Jesus has set you free from all shame. Understandable. Call it, make up your own word. Kung naman ang gusto mong itawag dyan, basta yan ay hindi mo dapat na una ipagmalaki, hindi mo dapat na itago. Basta nakakahiya. Hatred of sin. Nahiya ka, pero talagang galit ka na dyan. Bawal ang magalit sa Kristiyano, maliban na lamang sa galit ka sa kasalanan. Let him who is righteous hate evil. Psalms 97, verse 10. Psalms 97, verse 10. Hindi kasi pwede magsama ang kasalanan at ang kabanalan. You cannot serve two masters. Hindi ka pwedeng you love sin, you love God. You hate one, you serve the other. Kaya, we must hate sin. Ang panghuli is holiness. Holiness. After this, dapat ang buhay ay iyon ang pupuntahan yung dinidescribe ng Diyos na holiness. The last step in repentance is choosing holiness every day. We can do that, mga kapatid. Kasi nga ang Holy Spirit nasa atin. Doing and choosing holiness every day. Just because we repent does not mean the temptation to sin won't arise again in our lives. Thus, we have to choose holiness and righteousness daily. Kung magrepent tayo nating kasalanan, intentionally decided to walk in the holiness daily. That decision requires that I change who I saw, where I went, who I invited in my home, the music to which I listen, and the movies I watch. Yung decision na yun ay, saan ako pupunta? Ay meron kang decision na pinupuntahan mo yung pinupuntahan ni Lord. Sino ang aking babarkadahin? Ano ang aking babasahin? Dapat ang lahat ng yan ay papunta sa Diyos. Dahil wala kang direksyon nga yan, buhay ng tao. It's either papunta ka sa kabanalan, punta ka sa kasalanan. Choose life. Yung buhay ang ating pupuntahan. I had to guard my heart, my eyes, my ears, and my mind every day. You must have to do the same. Thank you, Lord. In Jesus' name, Amen. amen, amen. Lord, salamat sa iyong patience, sa iyong patnubay, sa iyong presence nga, o Banal na Espiritu. Muli kami po ay makasalanan, kami po ay nasuong sa maraming pagkakataon nung nagdaan. Pero ngayon po ay salamat sa pinaglagyan mo sa amin. Dahil po kami ay guarded by the Holy Spirit, guarded by your word. Kung sakali man po na mayroong maulit na kahawig, Lord, kami po inyong bigyan agad ng warning, the traffic, the red light, at kami po ay susunod. All for your glory, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Ating repeat new song for the week, One Empty Tomb, composed by Brother Darwin Dato. Ganda Thank niyan. you, Lord. God bless. With anything, everything is bleak. Like a lamp to my feet, His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. I am saved by Him.
is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. Righteousness and directed my steps. He gave me life with His steadfast love. Great is His mercy on me. I surrender my life to Him, like a lamp to my feet. His words reminded me the grace of that one empty tomb has set me free. Saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen. I am saved by Him, the one who died for my sins. I am saved by Him. He is risen. He is risen.
Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. Second Timothy 2:2. Hallelujah. Second Timothy 2:2. Praise the Lord. Second Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel.